Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nagalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklo sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Sadusiyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami na nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Ana na pinakapunong saserdote, si Caipas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan.
ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinasiyasat ninyo kami, ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo, taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinibigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tayo pong lahat. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Tugon. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Tugon. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon. Kami ay iligtas. At mapagtagumpayin sa layunit, hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Tugon. Batong at dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, ah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, ah, hallelujah. Awa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, hallelujah, ah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako."
Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makauhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Na marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po. Ngayon ay Biyernes, sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay at unang Biyernes po ng buwan ng Abril. Sa pagpapatuloy po ng kwento na kung saan si Jesus ay patuloy na bumibisita, nagpapakita sa kanyang mga alagad para buhayin muli ang kanilang mga kalooban. No? Hindi naman, siguro, no? Naintindihan ni Jesus ang emosyon ng isang tao dahil si Jesus ay isang tao din, no? Totoong tao at totoong Diyos. Yung kanyang kamatayan ay nagpapatunay na siya po ay tao. At yung kanya namang pagkabuhay ay nagpapahayag ng kanyang tunay na pagka-Diyos. At dito po, no, mas subukan natin na tingnan din kung ano ang nais na iparating ni Jesus sa atin sa kanya pong pagpapakita sa mga alagad. Ikatlong pagpapakita na ni Jesus ito. So, ibig sabihin, mayroon ng naunang dalawa na nagpakita si Jesus. Pero sabi dito sa kwento, matapos yung huling pagpapakita, no, yung pakikipag-usap ni Jesus sa kanila, no, yung pangalawa ay yung nagpakita siya doon sa kung nasaan sila, no, sa silid, kung nasaan sila at ang sabi nga ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. No? Pagkatapos nun, ang sumunod na kwento, sabi ni Pedro, dahil nga si Pedro ang medyo tinitingala na at sinusundan na ng mga alagad. Kung anong sabihin ni Pedro bilang tagapamuno, yun ang gagawin ng kanyang mga kasama. So na umaayon na ito sa kanya. Sabi ni Pedro, mangingisda ako. Matapos to, na magpakita si Jesus. At ang sabi ni Jesus, umaalala nyo po, no? Umayo din kayo, idalhin ninyo ang mabuting balita, yung pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay ipahayag din ninyo. Yun yung binigay na bilin ni Jesus doon sa huli niyang pagpapakita.
Pero dito, sabi ni Pedro, mangingisda ako. Nagbalik sila sa dati nilang trabaho. Di ba marami sa kanila mangingisda? Nagbalik sila doon. Di ko alam kung ano bang nasa isipan ni Pedro at ng mga alagad kung bakit gusto nila ulit mangisda. Pero sa kalaunan, sabi nga magdamag silang walang nahuli. Kahit gaano sila ka-eksperto, kagaling, wala silang nahuli. Maliban na lang nung magsalita muli si Jesus sa kanila at sundin nila kung saan dapat ihulog ang lambat, doon sila nakahuli. So, tingnan natin yung aspetong ito. No? Sabi kasi, mangingisda ako. Parang di ba, ang madalas ko pong sinasabi, no? Ang mensahe ng pagkabuhay ay magdulot din nawa sa atin ng panibagong perspective o pagtingin sa sitwasyon na kung ano man ang kinalalagyan natin. Ano man yung katayuan natin, dahil sa diwa ng Pasko ng pagkabuhay, magkaroon tayo ng, yung mindset natin, mabago din. Kasi, di ba, kung may iwan lang doon sa pagpapahirap, pagpapakasakit, pagkamatay, at yun lang yung titinan mo, magagalit ka lang talaga. Pero si Kristo, nagpapasalamat pa kasi kailangan mangyari yun. Kailangan maranasan niya ang lahat ng hirap na iyon. Kaya nang mabuhay, yung tinuturo niya sa atin, tagumpay yun eh. Nagtagumpay siya. So ngayon, balik tayo dito sa mga alagad. Mangingisda ako. Iba yung mangingisda ako na gawain, manghuhuli ako ng isda, kaysa doon sa mangingisda ako. Di ba, no? Nagkakaroon ng pagbabago. No? Mangingisda ako, kaysa doon sa mangingisda ako. Kung ano man, paano mo iintindihin at uunawain na may pagbabago na sa buhay mo. May ibang mission. Mangingisda ka, pero ngayon ay sa ibang pamamaraan at sa kung paano nais ng Diyos tayo magiging mangingisda. Yung talento mo bilang mangingisda, hindi ka mangingisda, yung talento mo bilang mangingisda, ang gagamitin ngayon para makakuha tayo, makahuli tayo ng mga tao na sasampa din sa bangka. Kaya nga sa unang pagbasa, di ba? Ito na si Pedro ngayon. Isang mangingisda. Pero ito, nagpapahayag na siya ng tungkol kay Kristo. Nakapagpapagaling na rin siya ng dahil kay Kristo. Isang mangingisda na gumagamit na at ipinapakilala ang pangalang si Hesus Kristo. Mangingisda siya. Pero hindi na yung nangingisda doon sa karagatan, sa tubig, kundi yung paanong manghuhuli na siya at kukunin niya. Kaya nga sabi, no, napakarami at libo-libong tao o 500 kalalakihan, higit pa, yung naniwala na at nanampalataya dahil sa pagpapahayag ni Pedro. Ngayon, sana po sa atin din, Pasko na ng muling pagkabuhay. Nabuhay na si Kristo. Ngayon, paano mo titingnan ang iyong sitwasyon? Ganun pa rin ba? Nandoon pa rin ba sa problema lang siya? Wala bang makikitang may opportunity lagi sa sitwasyon? Ngayon nga po, no, sabi nila, sobrang init. No? Sobrang init na. At namumblema tayo sa sobrang init. Pero mayroong mga taong nagiging opportunity ang sobrang init. Pag napapadaan po ako dito sa areang ito, yung mga warehouse, no? Warehouse ng mga negosyante. Para sa kanila opportunity ito. Bumibenta sila ng maraming inflatable swimming pool. Kumikita sila.
Nung nag-COVID, kala natin puro problema. Pero para sa iba, opportunity. Maraming yumaman sa pagbebenta ng face mask. Parang hindi ko alam, no? Sana hindi itong bagong pertussis, bagong virus. Yung iba nag-iisip na ng opportunity. Paano magagamit itong virus na ito para kumita? Kaya lang, yung iba nga, dahil nga sa mindset, naku, kawawa naman tayo, magugutom na naman tayo, no? Wala na naman pasok. So, yung mindset. So, baunin natin, no? Kung ano ang ninanais ni Jesus na pagbabago na dapat nating ginagawa sa bawat mga kabiguan, mga pagbagsak, no, na naranasan natin na hindi lang dapat maiwan doon. Babangon tayo, dala-dala yung panibagong pag-asa, dala-dala yung bagong pananaw natin sa buhay. Amen? Nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya na may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang buong simbahan naway panibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila na makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin ng dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesu Kristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesu Kristo, aming
basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Egyptia at Jenetlin na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Puri ng Diyos, puri ng Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibangin dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga wala pong pasok, kayo po ay inaanyayahan sa banal na oras gaganapin pagkatapos ng pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Lumuhod ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumiri. Patuloy nating ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesucristo na nagdulot ng ating kaligtasan. Katulad ng unang simbahan, tawa ay mapasigla tayo at magabayan tayo ng Panginoong muling nabuhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang,
humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang mapagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, muli kang nabuhay upang ihatid kami pabalik sa tahanan ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang ipagkaloob sa amin ang buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, Ikaw ay nakipagtipan sa sangkatauhan. Ipagalaw mong aming maisatukuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na iyon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifás, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito?" Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag
at mananatili ang taga-Israel. Bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak at ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. Ang pagtanggumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay, kanyang tatanggapin, ang poon ng Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo po tayong lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makauhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang. Sakay na munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila doon ng baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang hinuli ninyo, sabi ni Jesus.
Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampangan lambat na puno ng malaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas, magtanong sa kanya kung sino siya, sapagat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay, ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong papapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at ngayong panahon ng muling pagkabuhay, lalo natin ipagbunyi ang ating minamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Muling nabuhay si Jesus, at ito ang dahilan kaya tayo naririto ngayon. Dahil kung hindi muling nabuhay si Jesus, matulog na lang tayo. Mag-uwian na lang tayo. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, wag na tayo magpakabait. Magdamot na lang tayo. Makipagbuntala na lang tayo. Magbisyo na lang tayo. Pero dahil muling nabuhay si Jesus, may dahilan, may saysay, may patutunguhan ang ating pagsusumikap, ang ating paghihirap, ang ating mga pinagdaraanan, ang ating pagpapakabuti, sapagkat ang muling pagkabuhay ni Jesus ang susi ng ating lakas at kaligtasan. Kaya't napakahalaga ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ang nagbibigay saysay sa ating ginagawa. Kaya sabihin nga natin sa Kanya, salamat sa Diyos. At ang mga talagang naniniwala na muling nabuhay si Jesus, buhay na buhay din. Kaya ipakita nga natin, iparinig natin sa Kanya ang mas malakas na palakpak. Ayan, buhay na buhay na. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang buhay na buhay? Ayan, sabihin mo sa Kanya, pagpapalain ka ng Diyos. Ayan. Kung may katabi kayong mukhang lulugo-lugo, mukhang lungkot na lungkot, sabihin nyo, tapos na po ang Biyernes Santo, ha? Muling pagkabuhay na. Kaya nga napansin din nyo mga kapatid, itong mga panahon na ito, hindi lang ang kwento ng muling nabuhay na Jesus ang ating naririnig. Sa unang pagbasa, naririnig din natin ang kwento ng unang simbahan, ng unang kapisanan, barkada ni Jesus Nazareno. At sana napansin ninyo ang malaking pagbabago sa simbahan mula nang nabuhay na mag-uli si Jesus. Ang laki ng pinagbago sapagkat ang bunga ng muling pagkabuhay ay bagong buhay. Kaya nga't narinig natin
si Pedro sa unang pagbasa. Isipin nyo, yung Pedro nung isang linggo, na duwag. Yung Pedro nung isang linggo, na nerbyoso. Di ba naalala nyo? Nandun siya sa tahanan ni Caiphas. Nung nililiti si Jesus, nilapitan siya nung katulong. Sabi nung katulong, di ba kasama kanila? Hindi. 3 beses siyang nilapitan, 3 beses niyang itinatwa. Duwag, taksil, hindi tunay na kaibigan, walang paninindigan. Pero narinig nyo ngayon sa unang pagbasa, matapos lamang ng ilang araw, mula nang muling nabuhay si Jesus sa Sareno, ngayon, sino ang kaharap ni Pedro? Si Anas, si Caiphas, yung mga taong mismong nagpapatay kay Jesus. Sana makita natin yun, no? Maramdaman nyo yun. Naalala ko tuloy, meron ako dati isang kina-counseling. Yung anak niya, pinatay. At kailangan niyang umattend doon sa hearing. At haharapin niya yung pumatay sa kanyang anak. Nakita niyang patayin yung anak niya, kaya hindi niya alam paano siya babalik doon sa hearing. Sabi niya, para akong nanginginig, natatakot, nagagalit. Ayoko siyang makita. Ganun ang pakiramdam dapat ni Pedro. Ito yung pumatay sa matalikong kaibigan. Ito yung pumatay sa pag-asa namin. Kung hindi na bago si Pedro, dapat magkahalong takot, galit, nerbiyos, paghalu-haluin mo na. Wala siguro siyang lakas para harapin ang mga taong ito. Pero anong nakita natin? Buong tapang, hinarap niya. Sinabi pa niya, yung pinapatay nyo, muli nang nabuhay. Nakita niyo yung pagbabago? Ang tunay na deboto, ang tunay na naniniwala sa muling pagkabuhay, nagbabago din ng buhay. Tapos na mga mahal na araw, baka naman balik na tayo sa dating gawi. Nung mahal na araw, kababait natin, hindi makabasag pinggan, ang tahimik. O ngayon, nag-reunion na uli ang mga marites, chismisa na naman uli. Nangilin lang nung mahal na araw. Nung mahal na araw, wag muna tayo, wala mo nang inuman, wala mo nang bisyo. Hindi ko muna pupuntahan yung number 2 ko. Wala mo nang daya-daya, mahal na araw ngayon. O tapos na mahal na araw, balik na uli sa dating gawi. Ganon po ba tayo? Ang tunay na deboto, ang tunay na pinangyarihan ng muling pagkabuhay, nagbabagong buhay. Hindi doon tayo laging tinutulig sa mga Katoliko. Tuwing Pasko at mahal na araw, doon lang tayo nagiging Katoliko. Pag may prosesyon, pag may pasanan. Pero ang debosyon, ang misyon, buong buhay, habang buhay. Kaya ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon dahil sa mga katulad ni Pedro. Opo mga kapatid, hindi rin naging madali para kay Pedro. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo, bumalik din siya sa dati. Sumubok din siya, mangingisda na lang ako. Sabi ng mga kasamahan niya, sama kami. Gusto nilang bumalik na lang sa dati. Pero tinagpo pa rin sila ni Jesus. Alam niyo, napakabait ng Panginoon natin. Nung isang araw, yung mga umalis papuntang Emmaus, iniwan siya. Anong ginawa ng Panginoon? Sinalubong sila. Ito naman, anong ginawa nito? Dating gawi. Anong ginawa ng Panginoon? Pinuntahan niya. Hindi tayo pinagsasawaan ng Panginoon. Kaya siguro tayo rin, mga deboto, wala tayong kasawa-sawa. Kasi meron din walang kasawa-sawa na tagpuin tayo.
ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kahit pasaway tayo, kahit pabalik-balik tayo sa dating gawi, yung mga debote na uli. Pero hindi tayo pagsasawaan. Pero sana, huwag natin sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga, napansin ninyo, pinaghandapan niya ng almusal. Hindi niya kinutya. Hindi niya sinumbatan ng mga alagad. Pinapanibago niya, pinatawad niya, pinanumbalik niya. Mga kapatid, ito rin ang inaalok sa atin ngayon. Tapos na ang mga mahal na araw, pero hindi pa tapos ang ating debosyon. At lalo tigit, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Patuloy niya tayong tinatagpo. Kahit pinagtataguan natin siya, kahit matigas ang puso natin, kahit pabalik-balik tayo sa dating gawi, patuloy na tayong pinapatawad, pinanunumbalik, at pinagbabagong buhay. Kaya nga, sa misang ito, ialay din natin sa Kanya na muling nabuhay ang landas natin sa pagbabagong buhay. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at muli kayong nabuhay. Ang inyong muling pagkabuhay, ang aming pag-asa at lakas, ang aming landas at hantungan. Patuloy niyo kaming pinatatawad, pinanunumbalik, at pinagbabagong buhay. Huwag nawa naming sayangin ang mga pagkakataong walang patid mong ibinagkakaloob sa amin. Nawa, patuloy kaming magsumikap, papasukin ang buhay na iyong pinagtagumpayan, sundin ang iyong loob upang makasama kami sa iyong kaharian. Muling nabuhay na mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Aleluya, Amen. Aleluya, Amen. Magsitayo po tayong lahat. Mahal ko mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Jesucristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya at ang ating tugon, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan, naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapawi ng pagkagutom ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan na walang hanggan. Manalangin tayo.
Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Tahimik nating idulog ng iba pa nating kahilingan. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin, palakasin mo kami sa pagpapatuo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Mga kaaway di makuha matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, Panginoon, Sitayo po tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga mundo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsaluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya.
Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos sa hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po tayong lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki, na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Nagalang at kanya'y nabuhay, inubos ang sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama.
sa luma'y manalangin at magpuri sa Ama. Ibilang akong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay aking nadama. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa luma'y manalangin at magpuri sa Ama. Ibilang akong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay aking nadama. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na pinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa pagpapagawa, patuloy na pag-ayos ng simbahan, lalo na po ang ating Adoration Chapel at Baptistry. Sana po marami pa mga deboto ang tumulong. At salamat sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Nakita niyo po kanina yung report natin at nung Lunes, nagpunta tayo sa may Alabang dahil may mga nasunugan po doon. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Muling nabuhay si Jesus Nazareno para tayo baguhin at iligtas. Patuloy niya tayong pinapatawad, pinanunumbalik, at pinagbabago. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataong ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mapangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang lakas ng muling nabuhay na pong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, parang ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng